Tayo po'y nasa part 2 sa pag-uusap ng anointing for the fear of the Lord and its benefits. May benepisyo po. May pagpapala kapag ikaw ay nanatiling may banal na takot sa Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay dapat kakitaan ng banal na takot sa Diyos. At sa pagkakaroon mo ng banal na takot sa Diyos, may blessing na dagdag sa pagpapala mo. Kaya kung meron ka ng banal na takot, ipagpatuloy mo yan. Kailangan lumalago ang banal na takot sa Diyos habang ikaw ay namumuhay bilang tunay na born-again Christian. Ang marami po noon, gumaganap sa stage, worship leader o backup, pero nalulungkot po ako. Nawala po sa kanila ang fear of the Lord. Hindi ko na po nakikita. So I pray sa J1 Bawan at sa lahat ng mga tunay na born again, iwasan natin na mawala ang fear of the Lord. Sinasabi ng marami, meron silang love kay Lord, pero ang nawala ay fear of the Lord. Sa ating pag-aaral, nakita natin mula sa Bible na protection mo, protected ka sa paggawa ng mali kapag ikaw ay may banal na takot sa Diyos. Pag ikaw ay may banal na takot sa Diyos, lalayo ka sa kasalanan. At yan po'y marami sa Bible na isinare ko na po sa inyo sa maraming pagkakataon. Malalayo ka sa kasalanan, malalayo ka sa kasamaan. Malalayo ka sa trap ng kaaway. Hindi ka mapapaaway. Magiging magandang iyong kinabukasan. Mas magiging masaya ka. Kahit may problema ka, alam mong may Diyos kang kasama. Kasi lumalago ang iyong fear of the Lord. Sino may gusto noon? Pumalakpak sa Panginoon. Magkakaroon ka lang ng fear of the Lord kapag kilala mo ang totoong Diyos. Ang totoong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang totoong Diyos na hindi nakikita pero nararanasan. Ang totoong Diyos na nag-iwan sa atin ng love letter. Dito mo makikilala ang Panginoon sa Bible. Pero mahalaga ang Bible kung ito'y ma-explain ng maayos. Mahalaga ang Biblia kung ito'y ipapabuhay natin, doer of the word. Ang laman ng Biblia, it will always will just be a book kung hindi mo i-apply. Maraming promises si Lord nasa Bible. Kung paano ka uunlad, paano ka magtatagumpay, paano ka yayaman, paano magiging masaya ang buhay. Nasa Bible. Instruction. Ano po ang BIBLE? Book of Instruction before leaving earth. Narito po ang full of instructions. Paano ka mabubuhay ng masaya? Paano ka gagaling? Bakit kailangan mong magpatawad agad? Bakit kailangan mong magsisi? Ang sabi ng Panginoon, pag sinabi mo na wala kang kasalanan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Hindi sinungaling si Lord, amen? Tayo nagkakamali. James 4:17. Ano man daw mabuti na hindi natin ginawa, tayo nagkakasala. Kaya, basahin natin, the anointing for the fear of God. Mahalaga po ito, anointing. And there shall come forth a rod. Tayo po tumayo for the reading of the word. Ito po ay ilang Sundays na nating binabasa.
Ang tinutukoy dito ay si Jesus kung bakit siya nagtagumpay. Merong fear, anointing of fear of the Lord si Jesus nung siya'y tao. Verse 1, si Jesus po tinutukoy, and there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Verse 2, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of fear of the Lord. And his delight, ito yung maganda, shall be in the fear of the Lord. Ito ang meron si Jesus nung siya'y nasa lupa na siya'y naging tao. Ang kanyang buhay, kabuuan ng buhay niya ay meron siyang banal na takot sa Ama. At ikaw at ako'y gayon din habang nabubuhay. Malapit na dumating si Lord. Huwag mawawala ang fear of the Lord. Hindi ka magsisinungaling. Hindi ka iiwasan mong mangupit. Iiwasan mong kumuha ng hindi iyo. Dahil ikaw ay may banal na takot. Iiwasan mong makasagasa ng kapwa. Iiwasan mong maging palaaway. Iiwasan mo ang maging rebellious. Kasi may fear of the Lord. Sino may gusto noon? Magtatagumpay ka. Hahaba ang iyong buhay. Mananagana ka kapag ikaw ay may fear of the Lord. Sino may gusto noon? Pumalakpak sa Panginoon. Malalayo ka sa kapahamakan. Yan po ang mga pinag-aralan natin mula sa Bible for almost 1 month. Pinakita ko po sa iyo. At ito si Jesus. His delight shall be in the fear of the Lord. He shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. Si Jesus nung nasa lupa, hindi siya umuhusga ayon sa nakikita niya. At ang isang taong may fear of the Lord, hindi huhusga ayon sa nakikitang pananamit. Hello? Hello, are you listening? Hindi ka huhusga sa tao ayon sa nakikita mong style ng buhok. Hindi ka huhusga. Hindi ka huhusga ayon sa naririnig mong istorya laban sa kapwa mo. Yan si Jesus. Jesus nung nasa lupa became our great example. Sino rito nagsasabing siya talaga ang example natin? Siya'y nagtagumpay at ikaw at ako'y magtatagumpay because of having the fear, the anointing of fear of the Lord. Siya'y naging pagpapala, praying for others. Yung walang makain pero 5,000 lalaki at marami pang mga bata at babae. Naging solusyon si Jesus. To kalma, para kalmahin ang tao. Mula sa tinapay, naghimala siya. At nasaan ngayon si Jesus? Sitting at the right hand of the Father. Pero ang kanyang espiritu, ang espiritu ng Diyos ay nasa iyo mula ng tagimpin mo si Kristo. Nasa akin, nananahan si Holy Spirit. Si Holy Spirit na sumama kay Jesus para to perform miracle. Si Holy Spirit na sumama kay Jesus para magtagumpay ay kasama mo. Magtatagumpay ka. Habi ko, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Mapapagpala ka. Hallelujah. Magiging masaya ka kaysa dati. Because of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. We honor you. We love you. We adore you. We put our trust in you. God the Father, the Son, the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Diyos. You can take your seat for the message. The Bible promises wonderful blessings to those who fear the Lord. For those who keep His commands, and for those who walk in His ways. Hindi ko lang alam bakit nga hindi makasunod ang tao sa gusto ng Panginoon. Hindi makasunod sa gusto ng Lord kasi hindi kilala si Lord. Sometimes kilala naman through the Bible pero may fear na sumunod. Pero ang kaharap ko rito, no fear.
Sabi natin, no fear. Ano ang meron tayo? Faith. Amen? Sabihin natin, I have faith. I have no fear. I only have fear in the Lord. Minsan, mas takot sa tao, iwanan kita bilang boyfriend, ano? Iwanan kita pag hindi ka sumunod sa akin. We rather choose to obey God rather than man. Amen? Iisang Diyos. Siya lang ang dapat katakutan. Siya na kayang pumatay, siya na kayang magpadala ng salot. Pero salamat sa Diyos, ang ating Diyos ay mahabagin. Hindi siya pumapatay, siya ay bumubuhay ng patay. Palakpakan natin na bumubuhay ng patay. Our Lord Jesus Christ. Nangyari na yan. He is provider. He is the most loving Abba. Hindi niya tinitingnan ang ating kasalanan. Tinitingnan niya ang ating faith. So there are wonderful blessing to those who fear the Lord. For those who keep His commands and walk in His ways. Pinag-aralan na po natin ito, review ko lang. What blessing does the anointing of fear of God bring? Number 1 to 4. Ito po yung review. Fear of God will govern you to fulfill God's assignment for your better future. Makinig po tayo. Mabuti ang disenyong future sa'yo ni Lord. Sa pag-aasawa. Sa course na kukuhanin mo. Sa mga desisyon na gagawin mo. God will not control us. Binigyan niya tayo ng free will. Sabihin natin, free will. Only God will continue to move in your spirit para yung spirit natin makontrol yung ating soul. Spirit to spirit. Hindi niya tayo pwedeng kontrolin ang kamay mo. Mananampal, kontrolin ni Lord. Hindi po. He can't. Hindi niya gagawin. Bakit? Ikaw at ako'y binigyan ng regalo ng free will. Sabihin natin free will. Kaya nga si Eva at si Adan ang magkasala, kinontrol ba sila ni Lord? Hindi. Hindi po. Ibinigay sa tao, regalo yan. Kaya kailangan natin magdesisyon kasama si Lord. Sino rito ang nagsasabing kapartner mo si Lord sa buhay mo? Si Lord talaga ang Lord ng buhay mo, ng oras mo, ng iyong, siya ang kapartner mo sa negosyo kung may negosyo ka. Pumalakpak sa Lord, may negosyo. Ibibigay mo ang para sa Kanya. Hindi yan sa'yo. Sasangguniin mo siya sa pag-aasawa, sa pagninegosyo. Siya dapat ang kapartner mo sa buhay mo. Or else, sabi nga ng Psalms 127, if I'm not mistaken, walang silbi ang nagtayo ng bahay kung hindi si Lord ang Panginoon ng buhay. Walang silbi ang mga bantay kung hindi ang Panginoon ang siyang tunay na magbabantay. Useless. Sabi ni Lord, John 15:5, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Kaya para mangyari na tayo ay laging nakikipag-usap sa Panginoon, we need to have fear of God. Amen? So ano mangyayari? Number 1, pag ikaw ay may fear of the Lord, hindi mo siya pangungunahan. Magiging better ang future mo. Sino rito ang may gusto na may better future? Ibibigay mo ang para sa Panginoon, di ka ninanakawan. Tithes is for the Lord. Ito'y holy. Holy. Hindi yan sa'yo. The fear of God will govern you to fulfill God's assignment and for your better future. Mas maraming magagawa sa kaharian ng Diyos at may mas maganda at masayang kinabukasan ang may banal na takot sa Diyos. Si Lord po ang ipagmamalaki ko kung bakit ako'y nakapag-desisyon na mag-full time. Si Lord ang ipagmamalaki ko. Hindi ko yung gayang gawing mag-full time doon sa panahon na boom ang negosyo. Hindi ko po kaya. Pero because of God in me, at ngayon patotoo ko sa inyo,
Masusunod mo si Lord kung ikaw ay nakasok sa Word. Mawawala at mapapaltan ang takot. Mapapaltan ng faith. Hindi mo kaya. Even Peter, si Peter ay nagtatwa 3 times. Because of fear of men. Itinatwa si Jesus, pero nakakatuwa kay Lord. Ni-restore ni Lord si Jesus at alam natin, isa siya sa best apostle o sa good apostle ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Pero itinatwa. Tumatama talaga. Itinatwa. Itinatwa ni Peter si Lord. Kilala mo yan, makikita kita, kasama mo ang Panginoon, kasama mo si Jesus, pero sabi ni Peter, hindi. 3 beses niyang tinatwa hanggang ang manok ay tumilaok. Pinangunahan na si Peter, winarningan na ni Lord si Peter. Kasi si Peter napaka-aggressive. Kala mo lagi, napakagaling. Siya nananagpas ng ng tenga. Pero kakatuwa ang Panginoon. God is a God of restoration. Yes, nagkasala si Peter para ni-restore ni Lord. Sino rito ang narito ngayon, may mga pagkukulang ka sa Panginoon, pero handa kang i-restore ni Lord. Pumalakpak sa Panginoon, handa kang i-restore. Neng, saan nakatapat? Oo, saan ngayon doon? Good. Oo nga Very good. Lamiga. Saan ito? Maandar? Yun, hindi pwedeng umaandar. Tumatama sa ulo ko Kailangan doon din. Hindi yan na. Sige, good. Dane, nilagay mo na dyan? Tama Okay. Mas maraming, basa po. Mas maraming, nababasa ba? Mas maraming magagawa sa kaharian ng Diyos at may mas maganda at masayang kinabukasan kapag may banal na takot sa Lord. Sino may gusto noon? Humalakpak sa Lord, mas marami kang magagawa sa kaharian ng Diyos. Padalwa. Ito po yung na-explain ko na noon, di akin pong dinadaanan lang. Fear of the Lord enables a person to avoid evil and protect from evil. Protected ka sa paggawa ng mali. Protected ka sa paggawa ng mali. Malalayuan mo ang kasamaan. Maliligtas ka sa kapahamakan. Yan ang mga sinabi sa ating pinag-aralan nung mga nagdaang linggo. Kapag ikaw ay may banal na takot sa Lord, ginagawang ka man ng mali, hindi ka makakaganti kasi mas takot ka sa Diyos. Alam mo, ang Lord ay mas magaling kaysa iyo. Na kung may gumawa sa'yo ng mali, ang Lord ang bahala. Andiyan ba tayo? Pagkatiwala mo sa Lord, may iligtas ka. God will gonna protect you from evil. Nalulungkot po kami, hindi kami masaya sa nangyari doon sa nanloko sa asawa ko. Iniskam ang asawa ko dahil sa pagtitiwala niya. Ang nakakalungkot, hindi naman po kami gumante. Doon nga sa attorney, alam kong hindi siya nananghalian. Pero aking binigyan pa ng pang-lunch. Sinamaan yung kanyang ina. Sinamaan na himatay dahil sa mga pinaggagawa ng kanyang anak. Hiyang-hiya sa amin. Pero pinag-pray ko kasama kita, Kasama ko si Sheila. Yan po ang aking laging kasama noon. During the season na kami may napunta sa attorney. Pinag-pray ko pa. Sabi nga ng attorney, kita mo gayan. Ikaw, ginawan mo sila ng masama. Nariyan ang iyong inay sa sinasama na, pinag-pray pa. Tumataas ang BP. Hindi makayanan ang ginawa ng kanilang anak na iniskam ang aking asawa. Wala namang ginawang... nakakalungkot. We are protected. Nakakatuloy-tuloy po ang aming... doon sa pinagdadaanan, sinasamahan kami ng Panginoon, pero wala kaming ginawang ganting masama. Because we have the fear of God. Protected kami sa paggawa ng mali.
Kahit gamit ginawa ng millions na panloloko, ang nakakalungkot, namatayan ng anak. Hindi namin pinag-pray. Yung pa namang anak na yon ang pinaka-responsible daw. Malaking tulong sa lola at sa pamilya. Pero namatay nang hindi nila malam kung bakit. Ang sakit noon. Usap-usapan sa lugar nila, iyang kinakarma ka na sa ginawa mo sa mag-asawang pastor. Hindi namin yung pinag-pray. Malungkot kami. Kasi ang pera na iibalik, ang buhay hindi. Andiyan ba tayo? Kung ginawan ka ng masama, continue to pray. God will fight for you. Hindi mo naman ginustong mangyari yun. Nangyari. I pray na sila ay nag-godly sorrow ang kanilang naranasan at sila nagsisi. So having godly fear, maglalayo sa iyo sa kasalanan at kapahamakan. Tanungin mo yung katabi, kumusta ikaw? Huwag kang gaganti. Just pray. Hindi ho basta yung ginawa sa amin, pero ang Lord ay tapat. Sabi mo, ang Diyos ay tapat. Mas makapangyarihan siya kaysa iyo. Limitado ang kaya mong gawin. Pero ang Lord, unlimited power, having the unlimited power. Amen? Wag. Huwag mo nga hayaan yung pain ng kaaway para ikaw ay gumawa ng mali. Ay patulan mo. Huwag. Hindi mo alam ang pain. Number 3. The fear of the Lord leads to life and adds length to life. Haba ang buhay mo. Kasi malalayo ka sa maling barkada. Hindi ka makikipagbarkada sa mga palaaway. Malalayo ka sa gulo. Andiyan ba tayo? Sino rito ang magulang ng anak ay gustong malayo sa gulo? Yes. Paano mangyayari yun? Ipag-pray mo na makadalo at magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Pipili ng barkada. Pwede namang makisama o makisama, wag lang makikisama sa barkada. Wag mong gagayanin ang mali nilang ginagawa. Because bad company, sabi ng Biblia, corrupts character. Sabi ng Proverbs. Bad company corrupts character. Maapektuhan ka talaga. Gawin mo na lang barkada kung may asawa ka na, yung asawa mo. Pero kung ikaw namang asawa ay gustong barkadahin ng asawa mo, huwag ka namang bungangera. Huwag ka rin chismosa. Pagpahingahin mo naman ang tenga ng asawa mo. Huwag kang chismosa. Chismosa. Kailangan may dala kang pagpapala. Hahaba at magtatagumpay ang buhay. Sabi ng Biblia po yan. Pinag-aralan na po, nire-review ko lang sa inyo. Malalayo ka sa kasamaan, malalayo ka sa kaguluhan. Sino rito ang gustong malayo sa kaguluhan? May banal kang takot. Kahit ikaw ay pinagbibintangan ng bagay na hindi mo ginawa, sabihin mo na lang, alam ni Lord lahat. Alam ni Lord lahat. Siyempre, pinagbibintangan ka, magpapaliwanag ka, hindi naman naniniwala, ay di umiwas ka sa gulo, ay nasa iyo na kung ayaw mo naniwala. Basta ako, hindi ako makikipag-away sa'yo. Amen? Kaya, kailangan ang fear of the Lord. Hahaba at magtatagumpay ang buhay. Number 4, fear of the Lord will lead you to the right path with divine prosperity and favor. Gagabayan ng Diyos para manasnasan ang favor and prosperity. Ang halimbawa ko po rito ay ang aking nanay, si Mami Julie. Siya po ay may fear of the Lord. Kahit ang edad niya, mas bata siya ng 9 na taon sa aking father. Siya ay magandang babae. Ang meron siya'y fear of the Lord nung iwan siya ng aking father. Nung ang father ko po'y magkasakit.
hindi makapagtrabaho. Ang mami ko po ay walang alam na trabaho kasi siya ay full-time mother sa 6 na anak. Kaya lang hindi po makapag-work ang aking father. Siya po ay in-electric shock kasi siya po ay tinorture habang siya'y nakahawak sa manibela. So siya po'y ipinagamot for several months, years. Napilitan ang nanay kong magtrabaho. Siya'y nagkaroon ng negosyo. Ang kanyang negosyo ay pumupunta siya sa mga bangko, sa mga empleyado. At may nagkagusto sa kanya. Sabi niya, iwanan mo na mga anak mo, iwanan mo ang asawa mo, mas matanda naman ang asawa mo sa'yo. Iwanan mo na at ikaw ay pagagandahin ko ang buhay. Kasi po magandang nanay ko. Mas maganda po ang nanay ko kaysa akin. Tanggap na po namin yan. Kaya lang ngayon ay nasa heaven na. Siya po ay born again nung pumanaw, matagal na born again. 86 po siyang kinuha ni Lord. Age 86. Full, mahabang buhay. May fear of the Lord. Ito pa, yung sinasabing, ang isang taong may fear of the Lord, hindi po niya kami iniwan. Hindi niya kami iniwan. Hindi niya iniwan ang aking father na may sakit. Makinig kayo. Sa online, ang iba po kasi pag may problema na sa asawa, hindi na mapakinabangan, iniiwan. Banal na takot ang kailangan mo kung nagdidesisyon ka ng ganyan. Ito ang isa kong halimbawa, ang mother ko. Pinagpala siya ni Lord. Sa negosyong una niyang hinawakan, unang negosyo na kanyang hinawakan, siya'y pumupunta, maaga pa siyang umaalis. Kahit noon, bagyong-bagyo, dumating sa amin bakbak ang tuhod. Bakit? Meron palang natumbang poste. Hindi niya alam. Siya'y nadapa, pero diretso pa rin ang pagdi-deliver ng negosyo niya sa mga opisina. Hindi niya pinatulan ang nag-o-offer sa kanya ng pera na humiwalay sa aking ama at iwanan kami. Hindi niya yung pinatulan. Nagsikap siyang maghanap buhay para kami ay mabuhay for the glory of God. Ang pinakamatindi ay nung siya'y lukuhin. Ang sinabi, sumama ka sa akin, ito po'y isang banker. Sumama ka sa akin, ang asawa ko'y lumpo, siya ay may bibilhin sa'yo. Sumama nga siya, sa part ng alitagtag po yun. Siya'y sumama, pero pagdating doon, gusto siyang halayin. Siya ay naghimahimatayan. Matalino ang nanay ko. Palakpakan natin si Lord. Umakto siya na siya'y nahimatay at humingi siya ng tubig. At nung umalis yung lalaki para kumuha ng tubig, siya'y tumakbo, nagbukas ng pinto at nakatakas. Palakpakan natin si Lord. Nakita ng Lord sa kanya, may banal siyang takot. Anong ginawa ng Panginoon? Yung sinasabi rito, papaboran ka ng Diyos. Ang may banal na takot ay papaboran ng Lord. Riches, glory, and honor for those who have a God-fearing and humble heart. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Pinagpala po siya. Mula doon sa maliit na sinimulan niyang negosyo na siya ay nagbebenta sa mga opisina, mula madaling araw aalis na siya. Hanggang gabi ang uwi niya. Hanggang sa umalis na siya doon sa negosyo niyang yon, nagkaroon siya ng pesto sa palengke, ang dami niyang iba't ibang paninda. May grocery, may pambatang, sa kanya pala ako nakamana. May pambatang mga damit, kung ano-ano, may kape, pero ito pa. Siya'y nagdi-deliver ng malagkit. Matalino po, for the glory of God. Nagdi-deliver, siya lang ang nagdi-deliver ng malagkit sa lipa. Puno ang kanyang sasakyan ng malagkit. Pag-uwi, yung ganitong kakapal na directory na ibinebenta sa palengke para siya'y kumita uli, pabalik. Punong-puno ang jeep,
ng directory na binibili ng magtitinda. Kung ngayon ay plastic, noon po'y papel, directory. Ginagawa nilang supot. Kaya kumikita siya sa malagkit, pag-uwi ng jeep, puno ng directory. Matalino, for the glory of God. Palakpakan natin si Lord. Yun ang sinasabi, magkaroon ka ng banal na takot sa Diyos. Magkaroon ka ng kapakumbabaan. Iaangat ni Lord ang buhay mo. Kami tumulong, ako po ay tumigil. Mag-grade 6, hindi po ako pumasok. Tumigil po ako to support. Ang mga kapatid ko po, yan po'y nagtitinda ng ampaw. Alam niyo ang ampaw? Doon sa BLTB na yung walang harang, mga kabataan, di alam yun. Yung BLTB ko, yan po ay, bukas doon. Aakyat po ang Kuya Dani, aakyat ang Kuya Sam. Ampaw kayo dyan, ampaw. Alam niyo yan? Hindi niyo alam, mga kabataan, di pa. Mga matatandaan, ay hindi pala, mga young adults. Alam niyo yung ngayon, nagtitinda sila ng ampaw sa Kalamba. Ako naman tigil. Imagine mo, grade 1 hanggang grade 5 kaklase mo. Pag grade 6 ka, hindi mo nakaklase. Iba na naman. Okay lang. Anong ginawa ko? Nagtinda po ako ng bigas sa bahay. Sumuport. Kung hindi ako sumunod, hindi ko nakaklase. Ang gwapong pastor na ngayon gwapo pa rin. O naman, ang aking asawa. Mas matanda po ako dyan kasi nga tumigil ako. Pero hindi mahalata na mas matanda ako. Ako na nagsabi. Tulong-tulong kami. Pero anong i-highlight ko dito? Si Lord. Pinagpala ng Panginoon. Ito ay para sa inyo na may mga pinagdadaanan. Habang may buhay, may pag-asa, magkaroon ka lang ng tunay na pananalig at banal na takot sa Diyos. Anong ginawa ni Lord? Pinagpala siya. Masipag eh. Nasaan na masisipag dito? Huwag mo naman kalilimutan ng Panginoon. Pinagpala siya. Ang lakas po ng kanyang malagkit. Siya lang Siya nagdi-deliver. Kaya po kami ay nagkaroon ng bodega sa Sambat. Na doon naman inilagay si Papa Pet nung time na siya naka-ventilator. Malaking bodega. Anong ginagawa na nanay ko? Doon sa padalawa niyang negosyo, bigas. Kukuha siya ng maraming bigas. Tagmura. Iimbak sa storehouse, sa Sambat. Pag tumaas, ayaw ng mga tindera doon na kami magpapababa. Sumunod daw sa daloy ng takbo ng presyo. Dito ubo siya. Matalino. Sabi mo, matalino. Hindi niya nilalagay sa bangkong pera. Makikinabang. Doon po siya pinagpala, punong-puno ang bodega namin. Doon po ako nakamana sa kanya. Pagiging negosyante for the glory of God. You know what? Sa kanyang pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos, may banal siyang takot. Mapagpakumbaba siya kahit siya nananagana. Matulungin, mapagmahal sa anak, sa asawa, mapagmahal. Anong ginawa ng Panginoon? Sabi ko nga, kasi lagi niya sinasabi, bubukal ang pagpapala, bubukal. Nakagisngan ko na po yun sa kanya. Nakagisngan ko na rin sa kanya yung bagong taon ilalagay yung malalaking plata, yung sa una, hinihigan niya. Pagpapala, bumubukal ng pagpapala, bumubukal. Hindi pa po born again. Ang gagawin niya, kakalugin pagka bagong taon. Kinakalog. Yung mga lalagyan niya, puno. Hindi pa born again. Yun ang kanyang mentalidad. Siya'y optimist, positive siya. Kaya anong nangyari? Pinagpala siya ng Panginoon. At kami nabigyan ng tigigisang lupa for the glory of God. Hindi siya makasarili. Talagang lahat kami, 6 kami magkakapatid. Ang lote pa naman dyan sa Villa Magdalena ay mahal. Yun po ang napapunta sa akin. Na tinayaw namin ng bahay.
228 square meter. At yung sa kuya ko, Kuya Dani, na naririto, bigay din po yun ni Mother. Lahat kami tigigisang lupa. Kaya naman nung ako'y nagninegosyo, 3 lupa ang akin agad hinulugan. Dahil yung itinanim sa akin, gusto ko ring maranasan ng aking mga anak. Greenwoods, Lipa, at Villa Mercedes. 3 anak ko Ginaya ko si Mother. Banal na takot. Mapagpakumbaba. Anong sabi ng Biblia? Kapag ikaw ay nagpapakumbaba, umaasa ka sa Lord, life, riches, glory, and life ang ibibigay na reward sa iyo ni Lord. People of God, nalulungkot ako sa mga kasama ko noon, nasa na sila. Sasabihin may love kay Lord, pero nawala. Ang wala, ang nanghina ay fear of the Lord. Pero ang kaharap ko dito, magpapatuloy ang anointing of fear of the Lord. Ang buhay mo sa pabuti, ang buhay mo sa paganda. Malalayo ka sa kasamaan, malalayo ka sa kasalanan. Matatanggap mo ang lahat ng the best na inilaan ng Lord para sa iyo. Sino nagsasabing yes? We promote God. The goodness of God. At ito naman ang hamon sa akin. I have the fear of the Lord. Kaya nung ako'y born again, hindi ako pumayag na hindi nila makilala ang Panginoon, 1986. Hindi ako takot sa gagawin nila. Mas takot ako sa Diyos. Kaya isinare ko ang salita ng Diyos. 12 sa ako ng mga rebulto ang na-confiscate sa bahay namin nung sila'y born again. Palakpakan natin si Lord. Sila po yung mga elder ng church bago pumanao. For the glory of God. Sila po yung pinagpala ng Lord sa lugar ng US. Kahit sila'y senior na, sila'y natanggap sa US kasi US veterans po ang father ko. Ang sabi niya noon, magbo-born again ako pag na-approve ang aking pagiging veterano. Kasi siya po ay naging sundalo nung naging guerrilla noong magkaroon ng gera. So sila po ay nabigyan ng reward. At sila po ay kumuha ng pension at nanirahan sa US. Pero sila ay nagtrabaho. Kaya kami po ay napagpala pa rin. Ganyan po ang pagpapala ng Lord sa may banal na takot. Sabi ko nga, ganun pala katindi ang pagkakaroon ng banal na takot sa Panginoon. Matindi po yung testing sa nanay ko. Kasi, biruin mo, opera ng pera, ng banker. Iwanan lang kami at ang aking father. Hindi niya ginawa. Nagsikap siya. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, napakahalaga ng banal na takot sa Diyos. Napakahalagang kilalanin mo ang Panginoon. Sundin mo ang gusto niya. Pagpapalain ka. Kung may problema ka man, ano man, what the enemy meant for evil, God will gonna meant it for good. Bumubuo lang si Lord ng magandang patotoo mula sa iyong nararanasang hindi maganda. Marahil nagkamali ka. Nagkamali ka ng desisyon and your family suffers for it. I will say to you, don't give up. Bumubuo lang ng magandang patotoo. May patutunayan si Lord sa iyo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ano man ang ninakaw ng kaaway, kaya niyang palitan ng Lord. Just be faithful. Fear of God, the anointing of fear of the Lord, gagabayan ka ng Diyos para maranasan mo ang pabor and prosperity. Gagabayan ka. Dadaling ka ni Lord sa pabor. Dadaling ka ni Lord sa gusto niya. Basta kami may banal na takot. Sabi ko nga noon, tinawagan ako ng ating apostol. Sabi niya, hindi po ako noon nag-i-in as officer ng cooperative. Kasi marami na akong kaabalahan sa ministry. Hindi ko na kaya. Tinawagan ako, pumasok ka. Kailangan ka doon. Opo. Kasi founder po ng cooperative yung bishop. Pumasok ka. Mula nang ako'y pumasok, kinamit ako din ni Lord
as board chairman. Hinabol ako ng pabor. Pero hindi po eh. Doon sa pabor, sasama, makikita mo yung kilos ng Lord. Aasa ka talaga sa Kanya eh. Because of decision making eh. Are you listening? Kahit dito, maglalagay tayo ng expansion. Hindi lahat ay sangayon, I believe. Kahit itong pagpapatayo nito, hindi naman 100% ay sumasang-ayon na ito na nga yung lupa. Pero as a leader, kinakausap tayo ni Lord. Sino yung mga leader sa kumpanya? May mga hinawakan kang tao. Leader ka sa isang trabaho mo. Leader ka sa life group mo. Makinig kang mabuti. Continue to have faith in God. Seek Him. Gawin mo siyang partner. Acknowledge mo agad siya. John 15:5, apart from Him, we can do nothing. Wala akong pagmamalaki kundi si Lord. Ang hirap, isasalang ka talaga ni Lord sa mga desisyon. Kasi pinili ka bilang leader. You are a leader. Kahit isang iyong inaalagaan, you are a leader. And you need to be a disciple. Ang disciple ay leader. Isasalang ka talaga ni Lord sa mga decision na aasa ka lang sa Kanya. Kasi you will be responsible sa decision gagawin mo. At yan ang sinimulan ng Lord sa akin. Ang hirap magdesisyon nung ako'y maborn again. Why? Bago ako maborn again, ako po'y nag-board exam. Nag-board exam ako na ako'y namaybay sa mga Saint Clare. Yung mga mongha, yung mga indulgences, na ipagpe-pray ka, babayad ka. Ibibigay mo yung panalangin mo, babayaran mo. Kasi ipagpe-pray daw nila. Ang dami ko pong inikutan bago ako na-born again. Hindi ko alam na mali. Umikot ako, ako'y nagnonobina, nagro-rosary, lahat na'y ginawa bago mag-exam. Ay, na-born again ako. Makinig kayo, bago ako nag-board exam, nagpaarap sa akin ang isang rebulto na siya daw ang tutulong sa board exam ko. Makinig kayo, hindi pa ako born again noon. Ay, nung ako'y ma-born again, anong gagawin mo? Mananatili ka sa kaisipan? Anong sabi sa akin? Huwag kang umalis sa iyong kinagisnan kasi i-release ang board exam mo. Baka bumagsak ka. Iniwanan ko po ang nobina. Ang pagnonobina, ang pagrorosaryo, ang pagdalo, iniwanan ko po yan. Pero ang matindi dito yung nagpaarap. Huwag mo akong iwanan. Ako ang tumulong sa iyo sa board exam. Sabi ko, hindi. Iisa lang ang Diyos na hindi ko nakikita. Ang linaw ng Biblia. Ito ang susundin ko. Papasa ako kahit iwanan ko kayo. Ang pangako kung pupuntahan ko ang lahat ng mga simbahan pinuntahan ko, hindi ko nagagawin. Pero papasa ako. Malakas ang loob ko. Kilala ko ang Diyos. Sinabi ko po yan. Ang sabi po ng aking mga maghunos dili ka ng sinasabi mo. Sabi ko, hindi ako babalik. Sa aking mga pinuntahang mga simbahan, hindi. Pero sinisigurado ko sa inyo, in Jesus' name, pasa ako. True enough. Praise the Lord, kinasihan ni Lord ang aking pananampalataya. Nung release ang board exam ko, pasado ako. Sabi ko, Lord, simula pa pala, tinetest mo na ang aking faith. Sabi mo sa iyong katabi, kumusta ang faith mo? Under test. Imagine nyo yung talagang napaka-clear. Bago ako kumuha ng exam, may nagpaara po sa akin. Alam ko, hindi galing yun sa Lord. Ito po'y trap. At sinasabi, yun po ay nakalutang. Hindi ko na po i-mention. Akong tutulong sa board exam mo.
Pero nung i-release ang board exam ko, sabi ko, dahil na-born again ako, walang katotohanan yan, kasinungalingan, walang tutulong sa akin, kundi ang nakalagay sa Biblia na ang Panginoon Diyos ang tutulong para ako'y makapasa. John 14:13, ano man ang hingin sa Ama sa pangalan ni Jesus, ay ipagkakaloob manampalataya lang. Nangyari, ipinagkaloob, pasado ako, kahit iwinaksik ko ang aking kinagisnan. And now, here I am, for the glory of God. Nagpapatotoo ng kilos ng Panginoon. Sa'yo rin, lumilikha ang Diyos ng patotoo. Hindi pa nagaganap, unahan mo na. Hindi pa nangyayaring makita kong ako'y pasa, pero sinasabi ko, hindi na ako babalik sa pinuntahan ko. Pinanggalingan ko, hindi. Naku, i-release ang board exam mo, tiyak ikaw bagsak. Puro ganun ang naririnig ko. Sabi ko, hindi. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, doon ako magtitiwala. At lalo silang humanga sa Panginoon Diyos. Ikaw, tayong lahat, ipakita natin, simulan mong magsalita ng gusto mong mangyari kung ikaw ay may sakit. Sabihin mo na ang gusto mong gawin sa iyo ng Panginoon. First, magpatawad ka lang. May pinuntahan ako kahapon. May pinag-pray na birthday. Palibasa ang devotion ng Friday at devotion ng kahapon ay magkasunod about sa pagsisisi at pagpapatawad. Yun po ang aking ginawa. Doon sa celebrant, sabi ko sa lahat ng naroroon, lumapit dito sa celebrant. Kasi ang nakalagay sa Biblia, huwag mong sasabihin wala kang kasalanan. Ginagawa mong sinungaling ang Diyos. 1 John chapter 4. Pakita mo yun. Devotion yun kahapon. Kailangan ikaw ay magpatawad para, yun po kasi yung ano sa akin kahapon doon sa pinantuhan ko. At di lahat po, apo, manugang, anak, yun, lumapit at nag-release ng forgiveness at nag-release para sa healing. Ikaw ba'y may nararamdaman? May kagalit ka ba? Ask forgiveness sa Lord. Kasi ang sabi ng Biblia, kaya bang ipakita? Kaya ba? Yun ay devotion natin. 1 John. Yun ay magkasunod. Kung ikaw daw ay may pagkakasala, God is faithful and just na ikaw ay patawarin. Hingi ka lang ng tawad. So yun ang ginawa. Ang saya. Nag-release ng forgiveness. Humingi ng tawad. Release forgiveness. Ano man po nagawa? Kaya ba? 1 John chapter 1 John 1. 1 John 1. Yun naman 1 John ay, maigsi lang yun. Yan. At sabi ng James 4:17, anumang mabuti na hindi natin ginawa ay kasalanan. Kaya napakalaga ng fear of the Lord. Kaya ba? Okay lang kung hindi. Okay lang. Naalala ko lang yon. Fear of the Lord. Nakakatulong po. Yan. If we confess, He is faithful. Basa po. Walang Tagalog? Okay lang. If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Bago po yan sa 9, sa unahan nakalagay doon. Tapat ang Diyos sa pangako, siya'y babalik. Kaya daw hindi pa bumabalik ang Panginoon, makinig kayo, gusto niyang lahat ay magsisi. Kung may nagawa kang kasalanan sa kuya mo, ate mo, tatay mo, humingi ka ng tawad from the past. Pinag-aralan natin noong last month, hindi na tayo i-judge kapag tayo ay nagsisi. And judgment will begin at the house of the Lord. Pag ginudge mo na ang sarili mo na, mali nga ako Lord. Teka, hingi ako ng tawad sa aking pinagkasalahan. Hindi ka na i-judge ni Lord. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. May yung sa huli, ginagawang sinungaling si Lord. Sabi roon, kapag sinabi niyong hindi kayo nagkakasala, ginagawa niyong sinungaling ang Diyos. Walang perfect kundi si Lord. Sabi mo sa iyong sarili, walang perfect. Si Lord lang.
Dahil si Lord lang ang banal, magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya. Okay, patapos na po tayo. Fear of the Lord. Gagabayan tayo ng Diyos para maranasan ang pabor and prosperity. Wala tayong ipagmamalaki, kundi si Holy Spirit na nasa iyo at nasa akin. Amen? To decide to do the will of God, kailangan mong kilala si Lord. Without such, di mo masusunod ang gusto ng Panginoon. If you have reverential fear, you will lack nothing. Dito po tayo magtatapos. The fear of the Lord will lead you to divine reward, honor, long life, and divine prosperity. Gusto ng Lord, ikaw na representative niya sa lupa ay managana. Kailangan lang nating manalig at sumunod sa Kanya. Huwag kang mananapak ng tao para lang makilala ka. Huwag kang magmamagaling. Ang nagmamataas ay ibinabagsak ni Lord. Manatili tayo mapagpakumbaba. Amen? Hello? At kung ano mang itinuturo ng Lord, magpaturo tayo. Number 5, the fear of the Lord will lead you to divine reward. Anong reward? Honor, long life, and divine prosperity. Kita natin ang bishop natin. Bishop natin may banal na takot sa Lord. Bukod sa halimbawa ko kanina, ang bishop natin, siya ay kontra sa kanyang ginagawa. Magandang kanyang ginagawa, praying for the sick, may mga deliverances, pero ang body of Christ ay kontra sa kanya. Pero mas natakot siya sa Diyos na nagsabi sa kanya, ignite the fire of inner healing and deliverance worldwide. Kaya siya lagi nasa misyon. Ano naman ngayon ang ginagawa ng ibang na hindi dyan iwan? Huwag kang pumunta dyan. Ang mga yan ay kulto. Trabaho ba yun ng isang Kristiyano? Meron tayong gawain sa San Vicente. Ay yung pupunta. Huwag kang pumunta dyan. Ang mga yan ay ganito. Trabaho ba yun ng Kristiyano? Kakalungkot na pa. Kailangan ay fear of the Lord. Sinisiraan ka? Kahit naman si Jesus Siniraan si Jesus. Ang ganda niyang kanyang ginagawa, ang sasabihin, anak na Beelzebub. Kapag ikaw ay namumunga, ang tao ay natutuwang batuhin. Tama ba? Masyadong catchy. Namumunga ka ba? Nang mabuti? Amen? So, kung ikay pinapersecute, stand firm. We belong to the unshakable kingdom. Sabihin mo, I belong to the unshakable kingdom. Si Lord Jesus ang aking Lord. Sa Kanya ako magsusulit. Amen? So, honor, long life, and divine prosperity. Basahin natin, Proverbs 22:4. Laying your life down in tender surrender before the Lord will bring life, prosperity, and honor as your reward. Kapag ikaw ay sinusurrender mo ang lahat sa Panginoon, Lord, hindi ko ito kaya. Mga problema, hindi ko ito kaya. Ako po ay may running nose kahagabi. Ako po ay bahin ng bahin noong kami ng Friday. Nagbabahin na po ako dito. Tapos may mga pinuntahan pa ako mga pagpe-pray. Pero sabi ko, hindi na po ako nabahin ngayon. Palakpakan natin si Lord. Sabi ko, oh Lord, ako ay magbo-worship sa iyo bukas. Praise. Basahin po natin Proverbs 22:4. Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot ng mahabang, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan. Sino may gusto noon? Tumayo ang may gusto ng mahabang buhay. Ang may paggalang sa Panginoon. Mas matakot ka sa Lord. Yun po yung testing sa akin. Mas takot ako sa Panginoon kaysa sinasabing, huwag mong iiwanan niya, mga kinagisnan mo. Hindi ka papasa. Grabe yun .
Pero mas grabe, ang kapangyarihan ng Lord na kumilos sa buhay ko at kumikilos sa iyo. Amen? Dadalhin ka ni Lord sa tama, sa Kanya ka magtiwala. Humanap ka ng sasabihan niya, sabihin mo, dadalhin ka ni Lord sa tama, sa Kanya ka magtiwala. Sa Diyos ka magtiwala, sa tama Kanya dadalhin. Sino rito ang may God-fearing heart? Basahin po natin, ang paggalang sa Panginoon. 1, 2, 3, go. Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng buhay, mahabang buhay, kayamanan at karangalan. And last, Kawikaan 23:17, paalala sa ating lahat. 1, 2, 3, go. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, igalang mo ang Panginoon habang nabubuhay ka. At kung magkagayon, ay gaganda ang kinabukasan mo, mapapasa iyo ang mga hinahangad mo. Palakpakan natin si Lord. Maganda ang pangarap ng Diyos sa iyo at sa akin. Maniwala ka. Si Lord ay nagpakumbaba, nagwash ng feet ng disciple. Ang Panginoong Jesus ay nagpakumbaba, iniwan niya ang langit na buhay bilang tao. Sino tayo para magmalaki? Bow down your heads and close your eyes. Ask forgiveness. Alam ko, sabi ng Biblia, walang perfect. Pag daw sinabi natin tayo hindi nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos, hindi naman sinungaling si Lord. Hindi ko alam kung sinong nagawaan mo ng kasalanan. Even from the past, magpalinis sa Panginoon. Madali kang magsalita. Nag-cause ka ng trouble. Ask forgiveness. Dahil lang sa binitawan mong salita, nagkagulo na. Ask forgiveness sa Lord. Magpabago tayo sa Panginoon. Sige, ask forgiveness sa Lord. Lapit tayo sa Panginoon. Lapit tayo sa Lord. Sa'yo, Panginoon, Pag-ibig mo't lakas pag-ibig mo't lakas, ang kailangan ko. ang kailangan ko, Ang kailangan. ang kailangan, Kailangan ko, Lord. kailangan ko, Tulungan. tulungan ako, Baguhing lubos. Magpabago tayo sa Lord. baguhin lubos, Turuan ako. turuan ako, Sama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Ako'y lumalapit ako'y lumalapit, at sumasamo. sumasamo, Palakasin ako. palakasin ako, Pagkat di ko kaya, di ko kaya kung wala ka, Kristo. kahabagan ako. Kahabagan ako, Ang buhay ko'y sa'yo. buhay ko'y sa'yo. Maglilingkod Maglilingkod ako, maglilingkod. Ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit at sumasamo. This is our prayer, Lord. Palakasin ako, Pagkat di ko kaya, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. kahabagan ako. Kahabagan ako, Ang buhay ko'y sa'yo. buhay ko'y sa'yo. Maglilingkod. Ako'y lumalapit at
hahabagan ako. Ang buhay ko maglilingkod. Sa lahat na nagsasabing ikaw ay nakakagawa ng mali, magpakumbaba ka, pumunta ka mabilis dito sa unahan habang sinasabi mo ako'y lumalapit. Sinasabi mo, kailangan mo ang tulong ng Panginoon. Bilang pagpapakumbaba, sige, come over. Ang Lord ay kikilos, kaya niya magpagaling sa'yo. Kaya kanyang palayain, kaya kanyang pagpalain. Ako'y magdideklara ng riches, glory, and life sa lahat na nagpapakumbaba sa araw na ito, my Lord. Maging mga nasa online at naririto, sa lahat ng pupunta sa unahan, sige, hilingin mo sa Panginoon. Ano man ang kailangan mo, sa Lord ka lumalapit. Ako'y lumalapit. Yes, oh God. Palakasin niyo bawat isa. Pagpalain niyo bawat isa. Ingatan niyo, gabayan niyo, Lord. Yara, bariara. Ano man, Panginoon, ang kanilang hinaharap na pagdidesisyon, hinaharap na problema, magawang isurrender sa iyo lahat. Ikaw ang gusto nilang maparangalan. Kayo, Lord, ang gusto nilang may pakilala. Salamat, Panginoon, sa lakas na ipagkakaloob nyo. Salamat, Panginoon, sa restoration sa mga nawala. Kaya mong i-restore. Urayandoro labasiya na lahay. Yes. Kailangan ng bawat isa ang lakas. Kailangan ng bawat isa, oh God, the spirit of fear of the Lord. Taas mo yung kamay kung sinasabi mo, kailangan mo yung si Lord. Wala kang ibang aasahan. Sinasabi mo, Lord, nagpapakumbaba ako. Ikaw lang sa buhay ko. Sharahaya ralahay. Sa'yo kami lumalapit. Ama, Ama sa langit na may bigin. Ama sa langit. Ama, kami yung mga anak. Kami yung mga anak. May iba't ibang kailangan ng bawat isa. Kailangan ng hibala ng kagalingan. Kailangan, Panginoon, ng restoration ng mga nawala. Kailangan, Panginoon, hallelujah, ang mapagpakumbabang puso. Kailangan ng iba't ibang pabor. Long life. Honor. Yaraba, yarala. Strength, kapani-strength. Yes, a God-fearing heart. Anumang kahilingan. Protection, my Lord. Protection. Healing from the top. From the top. From the top. Pagalingan mula ulong hanggang talampakan. Naririto ang bawat isa, Ama. Ama sa langit. Narito ang bawat isa nagpapakumbaba sa iyo. Salamat, oh God. Kung kayo, Panginoong Jesus, ay nagpakumbaba, ang nais mo sa amin ay magpakumbaba, umamin ng pagkakamali, magtiwala sa iyo. Sa iyo umasa. Mas matakot sa iyo bilang Diyos, higit sa tao. Mas matakot sa iyo kaysa sasabihin ng tao. Mas sundin ang sinasabi mo sa iyong salita. Kaya, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa kapangyarihan mo, Holy Spirit, the touch of the Holy Spirit now to everyone. The mighty touch of God. Answered prayer, Lord, sa pinipetisyon sa'yo. Maging sa mga nasa online, yamang naririnig mo ang kailangan ng bawat isa. Kayo lang ang kailangan naming lapitan, makapangyarihang Diyos.
Diyos ng himala, Diyos na mapagpatawad, Diyos na mapagpagaling, Diyos na nagpapalakas, Diyos ng kagalingan, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng kalakasan, Diyos, hallelujah, na nagpapalaya. Oh God, we honor you, Lord. Salamat, oh God, sa anointing of fear of you, oh God. Manatili at lumago ang banal na pagkatakot sa iyo. At may reward kayo, may iba't iba kayong blessing. I speak lahat ng pagpapala sa mga mapagpakumbaba at sa mga may banal na takot sa iyo ay mararanasan, I declare. In the name of Jesus, pamilya, I pray, Lord, I pray. At mananatili kami sa iyo. Sabihin natin, mananatili ako sa iyo, Lord. Nananatili ako sa iyo. You are my Lord, You are my Lord. Jesus Christ. Jesus Christ. You humble yourself. You humble yourself. Ibinigay mo ang buhay mo. Binigay mo ang Namatay buhay kayo sa cross of mo. Calvary. Namatay kayo sa cross of Calvary. Kinuha mo ang parusa Kinuha mo ang na parusa. dapat ako ang maparusahan Dapat ako maparusahan. nung kayo'y mabayubay sa Nung kayo'y cross. mabayubay sa cross. Salamat po, banal na Diyos. Banal na Diyos. Nagsisisi po ako Nagsisisi po ako. at nagpapatawad Papatawad sa mga nagkasala sa akin. sa Forgive me, Lord. Forgive me. Cleanse my thoughts. Cleanse my ways. Cleanse my Cleanse my ways. life. Cleanse my life. Tulungan niyo po ako manatili ang katuruan, Turuan ang iyong mga salita ang iyong mga salita sa aking puso, sa aking puso. ang ang anointing Ang of having of heaven, the fear of the Lord the fear of the Lord that gives blessing that gives blessing in my life. in my life. Salamat po, Ama. Salamat. I surrender my life to you. I surrender everything to you. Surrender everything to you. Ang nais ko ay ang iyong plano Ang nais ko yung iyong plano sa buhay ko. sa buhay ko. Riches, Riches, glory, glory, and honor, and honor. ito ay mararanasan ko, Ito ay Lord, mararanasan dahil ko, ako'y Lord. may mapagpakumbaba Dahil ako'y may magpapalala. at ako ay may banal na takot sa iyo. Ako'y may banal na takot. As long as I live, Lord, As long as I ito live, ang Lord, gusto ko. ito ang gusto ko. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord.